Sinampahan ng kasong profiteering ang dalawang negosyante dahil sa umano'y pagbebenta ng mga produktong petrolyo na mas mataas ang presyo. Nagbabala rin ang pambansang pulisyan sa tumataas na kaso ng pagnanakaw dahil pa rin sa issue ng langis. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Nanganganib ngayon na makulong at mawala ng negosyo ang dalawang negosyante mula sa Region 3 at Eastern Samar sa Region 8. Ito matapos na sampahan ng kasong profiteering kasunod ng patuloy na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo na resulta ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ibinibenta ng mga ito ang kanilang produktong petrolyo na mas mataas kesa sa itinakdang presyo ng Department of Energy o DOE. Yung insidente po natin sa Nueva Vizcaya at sa Region 8, ito po ay tinawag na isang concerned citizen sa atin sa True 911 na kung saan na-validate natin at nasampahan na rin natin ng kaso. Sa ngayon ay umaabot na umano sa 372 ang gasolinahan na nagsara matapos sumiklab ang tensyon sa Middle East. Kunbina po yung Municipal Pricing Coordinating Council na kung saan po ang PNP ay membro o kaparte na nasabing council na kapag may insidente para hindi na po abalahin yung national at DOE, sila po ay doon na magpapaila ng kaso based doon sa MPCC po. Ayon sa Philippine National Police, pinangangambahan nila ang paglobo ng kaso ng robbery at pagnanakaw dahil sa isyu sa supply ng langis. Bukod dito, inaasahan din daw na tataas ang bilang ng walang trabaho dahil naman sa pagsasara ng ilang negosyo. Pero ngayon palang anila ay pinaghahandaan na ito ng pambansang pulisya. So in-expect natin, nagsarado, mawawalan sila ng trabaho at consequently, tataas yung mga crimes against property natin. Dahil dito sir, hindi lang number one to about sa police visibility. Nitong Enero hanggang Marso, nakapagtala ang PNP ng mahigit 6,000 insidente ng focus crimes sa bansa. Mas mababa ito ng 12.66% kung ikukumpara sa naitalang mahigit 7,000 insidente sa kaparehong buwan noong nakarang taon. Our focus agenda, we are on the right direction as far as crime prevention is concerned. Again, I will repeat, we are down by 924 incidents, or if we are going to translate it into percentage, we are down by 12.66%. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.